Good morning, good morning, mga lodis. So, alas 12 naman po ng madaling araw, no? So, sa alas 7 tayo nag-umpisa, 7, 8, 9, 10, 11. Meron tayong nakalipas na 5 oras. So, ngayon lang tayo medyo nakapag-relax dahil 11, mayroong 11 ang uwian ng ibang empleyado sa pinapantayan ko mga lods. Alam niyo mga lods, may gusto lang akong sabihin. Sa ngayon nangyayari sa atin sa Pilipinas, napakagulo. Napakagulo sobra. Bangayan ng bangayan. Wala nang nangyayari, halos ang laman ng ating mga cellphone puro bangayan. Puro politika. Kung ang isipin kanila kung paano matulungan tayo mga may hirap, paano tayo mapaganda yung ating trabaho, paano mapaganda yung ating mga sweldo o mga benepisyo. Bagkus ayun ang ano nila, ang tutukan, hindi yung bangayan dito, bangayan doon, bangag dito. Walang mangyayari sa Pilipinas pag ganito, kaya huwag natin sila pagpaintindihin. Saka yung mga yung na yan, yung mga akap-akap na yan, dapat talaga hindi na baliwala din naman yan eh. Kasi hindi naman tayo nakakatikim yung akap-akap na yan, yung akap na yan ng tawag doon eh, ayuda sa kapusan kita program. Wala naman nangyayari. Bakit kalabay na sa mga security guard? Porque security guard malaki ang sinisweldo, sobra-sobra sa pamilya. Di ba mga lods? Kasi kasuyin lang kung paano na tayo matulungan yung mga mahihirap, paano magkaroon ng mga sariling bahay, yung mga nakatira sa mga squatter. Bigyan na tayo ng mga sariling tirahan. Hindi yung kung anong natupag nila, puro sila mga politika-politika. Tayo naman kasi mga kababayan, tayo mga lods, mga lodi ko, pumili kasi tayo ng mga ibaboto natin na yung karapat dapat. Hindi yung porkit malakas lang. Nung eleksyon, pakanta-kanta pa eh. Habang naligo kami noon sa swimming pool, doon sa basta naligo kami noon. Puro kanta. Sigaw apelyido, Bongbong Marcos. Ano nangyari ngayon sa Marcos at sa mahalan ni Duterte? Gulo, away, wala nang nangyari sa Pilipinas. Puro bangayan. Saka yung akap-akap na yan, hindi naman yan, wala namang kwenta yan. Dapat yan, hindi na binigay yung akap-akap na yan. Kasi yung akap na yan, para sa lang yan, sa malapit ka sa kapitan, malapit ka sa enumerator, tagalista, malakas ka sa barangay, malakas ka sa munisipyo, doon lang yan nakakatikim yung mga akap-akap na yan, doon lang yan napupunta ng mga akap-akap na yan. Sa isang pamilya, pinsan, kapatid, pinsan ng kapatid, pinsan ng asawa, yun, nakakatanggap ng ganyan. Sunod na patawag uli. Pag tinanong, doon uli sila? Wala, paano mabigyan yung iba? Ang daming naghihirap ngayon. Sa atin, mga kababayan, ang daming naghihirap. Pero pinipili lang ang binibigyan ng akap-akap na yan. Kung hindi ka pa mag-ingay, hindi ka talaga makakatikim yan. Dahil wala naman nangyayari sa mga ganyang ayuda. Palataporma lang yan nila para bumango sila, para kayo mag-i-eleksyon na naman. Ang gawin nila, bigyan na tayo ng mga bahay, tirahan, tayo mga mahihirap, yung mga walang sariling tirahan, yung hirap na mag-upa sa squatter area ka na nga nakatira, nag-uupa ka pa, wala namang mangyayari. Mabuti pa yung mga nagpapaupa sa squatter area, yumayaman kasi wala silang binabayaran ng mga batas. Ay yung mga nag-uupa, wala, gutom. Mabuti pa yung mga may-ari ng mga nagpapaupa sa squatter, mga professional squatter ng mga nagpapaupa, yumayaman kasi wala man silang binabayaran ng mga na buwis, buwan-buwan, tanggap ng pera. Dapat yan ang pukusan ng gobyerno. Yan ang tutukan nila. Kung paano na hindi puro sila kaaway dito, away doon.
Ang hirap kasi sa atin sa Pilipinas, mga loads. Kapag malakas ang isang tao, babanatan ng kung sino-sino mga politiko. Kaya natin kung malakas. Kung yun ang gusto ng taong bayan, yun ang gusto ng taong bayan. Huwag natin siraan ako ano pa mga platforma sa social media para siraan yung mga malakas na mga kandidato ngayon. Hindi natin hayaan yan. Sa bagay, kasi kumikita sila sa YouTube, kumikita sila sa Facebook, pag yan ang mga content nila. Kasi marami mag-react, marami manunood, marami mag-react. Ito, ganyan. Yan, hindi na kayo bubuto dyan. Mga bayaran. Pati ba naman, iniintindi pa natin yan. Na wala naman nagtutulong sa atin. Tayo din naman ang kumikilos sa sarili natin eh. Tayo ang kumikilos sa sarili natin. Hindi sila. Pinapaikot-ikot lang tayo ng mga yan eh. Wala na nangyayari. Sabi na, mas maganda daw nung si Presidente Duterte ang presidente. Kay Presidente Duterte naman, wala akong masabi. Ang sa akin lang noon, nung siyang nakaupo, ay natakot lang tayo dahil merong maraming mga yung hindi naman talaga, kumbaga hindi naman siyang target, yung nadadamay. Yun lang nakakatakot noon. Yung mga ganong sistema, yung siyempre, hindi mo alam, yung tao na kausap mo pala, ganyan, gumagamit ng ganito, ganyan. Siyempre, noong panahon niya, di ba, pag target, siyempre nadamay ka, nandiyan ka. Kawawa naman yung mga walang kinalaman sa mga illegal na ganyan. Ng mga nagtatrabaho ng patas, nagtrabaho ng matitino. Yun lang din ang sa kay Presidente Duterte noon. Pero maganda niya, saka doon sa COVID, doon nagka-problema yung COVID na yan, ewan ko, anong nangyari sa COVID na yan, ba't nagkaganon-ganon. Yun lang naman, pero kung sa mga pagpapalakad, maganda. Okay talaga si Presidente Duterte dahil siya lang ang presidente na akalain mo, nakuha niya yung bibitayin na sa ibang bansa, napawi yung mga FW. Saka hindi siya hindi siya sabi na yung paligid-ligid siya, talagang stick to pag nagsalita, diretso. Yun lang yung maganda sa kanya. Pero sa ngayon kasalukuyan talaga wala puro sablay. Kaya ayaw ko na pagkuintindihin ng ngayon, yung nakaupo ngayon president, ayaw ko intindihin natin yung ating sarili. Kasi wala pa akong nabalitaan na itulong yung AKAP, itulong sa Diyos ko miyo perdon. Kaya ang gawin na natin mga kabayan ko, mga lods ko, tulungan na natin sarili natin at itong dating na eleksyon, kung sinong gusto natin boto, yung matino. Huwag kayo maniwala sa mga social media na nabayaran niya, kaya tumahimik, nabayaran to, kaya tumahimik. Huwag kayo maniwala dyan, ang paniwalaan nyo sarili nyo kung sino talaga iboboto nyo. Dahil alam nyo naman kung sino ang totoo natin iboboto, kung sino yung talaga nanunungkulan ng tapat. At kung sino yung nakita natin na pinapakita kung ang ganyan mga trabaho at nagpabunyag ng mga ganito ganyan sa Pilipinas na ganito pala dahil pala mga ganito nakapinting nakaganito ganyan hindi pa matapos-tapos. Di ba? Yun ang butuhan, yun ang ating sportahan. Huwag kayo maniwala sa mga social media kasi mga social media mga vlogger na babayaran yan. O kaya para lang sumikat, kaya titirahin lang kung saan sino yung mga siyempre, isang politiko, sige, ito vlogger, tirahin mo yan kasi malakas yung mabango yan. Huwag natin pag-intindihin yun mga kabayan ko, mga lods. Huwag natin intindihin yun. Ang hindi natin sarili natin at alam naman natin kung sino yung boto natin sa darating na eleksyon. Yun lang po. Huwag natin parintindihin yung mga wala namang kwenta-kwenta mga bagay na bangayan dito, bangayan doon. Di ba nakatulong sa atin yan? Tayo naghihirap tayong tumira sa squatter na nag-uupo pa tayo. Wala tayong ginawa kundi magtiis sa kahirapan. Kahit anong kilos natin, mahirap pa rin tayo dahil bakit? Wala eh. Walang tumutulong sa atin. Dahil bangayan ito, bangayan doon. Lalapit ka sa ganito, hindi ka maiintindihin. Kaya mas maganda talaga, focus natin sa sarili natin, magtrabaho lang tayo. Yun lang, ang gawin natin. Mga lods, mga bayan ko. Yun lang, thank you very much po sa ating lahat at magandang umaga po. At God bless you sa ating lahat.